Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita ngayong pong araw, update po muna tayo mga kabombo dito ho sa mga kaganapan pa rin dyan sa may Kamara de Representantes. Makakasama ho natin ang constitutional law book author at isa rin pong law professor si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon ho sa huli pong kaganapan dyan sa may Kamara de Representantes sa ilalim po ng House Justice Committee kung saan ay nagpadala po ang komite ng subpoena no, sa mga financial records at pang mga records ng Vice President, si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Attorney Arlene Reyes. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jaira po ito. Unang-una sa mga nais ko pong maitanong ho sa inyo ay doon po sa ipinadala nga ho ng Justice Committee na subpoena no, doon sa mga financial records ng law firm o law office ni Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio, ang kanyang asawa. Kasi naging sentro po ito ng balitaktakan sa may Kamara, lalo't sabi ho ni Representative Rufus Rodriguez, hindi raw ho ito tama dahil violation daw ho ito dun sa confidentiality between yung law office at ng kanilang kliyente. Pero sabi naman po ni Attorney Ridon, ni Representative Ridon, okay lang basta focus lamang ho dito ay financial records. Ang una ko pong itanong ay kung ano po yung constitutional basis o ito, labag ho ba ito doon sa confidentiality agreement or ano pong mga batas ang sasaklaw ho dito kung sakasakali, Attorney Reyes? Okay, regarding the subpoena na gustong ipadala, right, ni Representative Ridon sa mga law firms na may connection kay Vice President Sara Duterte, nakalagay kasi mismo sa resolusyon ng Korte Suprema, the case of Duterte versus House of Representatives, na ang charges na iyong ihahain laban sa isang impeachable official ay kailangan may koneksyon or may relasyon sa kanyang posisyon and during the term or during his or her incumbency as an impeachable official. So ang technicality dito, assuming arguendo na pwedeng kunin itong mga financial records na ito ng law firm ni Sara Duterte or may koneksyon kay Sara Duterte, dapat ay may limitasyon. Dapat ito ay during lamang nung siya ay vice-presidente na ng ating bansa. Hindi pwedeng kalkalin yung mga nakaraan pa or before her tenure or term as vice president. So from 2022 hanggang 2025, ano, Attorney? Pero yun pong argumento ni Representative Ridon, sabi ho niya, ang financial record ng law firm ho ay nakalagay dun sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Hindi ho ba ito magbabiolate dun sa, sabi nga ninyo kanina, dun sa last na ruling ng Supreme Court na dapat ay nakafocus lamang dun sa term, dun sa taon kung saan siya ay pangalawang Pangulo, Attorney? Kung ang mga records na kukunin ng Kongreso ay or ng mababang kapulungan ay yun lamang from the period na si Sara Duterte ay vice-presidente na, right? Hindi pwede yung mga records na noong hindi pa siya vice-presidente dahil napakaklaro ng resolusyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House of Representatives na ang charges mo against an impeachable official ay dapat nakabase doon sa mga acts na di umano'y ginawa niya during the term na siya ay vice-presidente at ito dapat ay sufficiently grave. May dalawang follow-up po ako dito, Attorney, ano? Kasi sabi ko ni Representative Rodriguez, kung kukunin nga yung mga record, violation daw ho yun dun sa tinatawag na lawyer-client confidentiality. And then pangalawa, sabi ni Representative Rodriguez din, hindi pwedeng ipasabpina si Attorney Michael Pua dahil nagsisilbi din siya bilang abogado ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan. And making him testify against kay VP Sara ay violation din doon sa, yun, balik tayo, sa lawyer-client confidentiality agreement kahit naging ASEC siya ng Department of Education. Anong punto ko ninyo dito, Attorney? Ayan, ang nagpakomplikado no sa sitwasyon na ito dahil under Rule 130, Section 24 ng Rules of Court ng ating bansa,
mayroon tayong tinatawag na disqualification by reason of privileged communication. At isa na dito, ang isang abogado ay hindi pwedeng maging witness or mag-testify kung walang express na pahintulot ng kanyang kliyente sa anumang komunikasyon or information na dinivulge or sinabi ng kliyente doon sa abogado. Pero ang nagpakomplikado dito, ang point din kasi ni Representative Redon, ang pinagbabawal sa rules of court ay yung mga impormasyon na sinabi ng kliyente mo during the time that you are already his or her lawyer. Pero sa kwentong ito, sa kasong ito, ang pagiging officials ni na Attorney Poa at nung iba pang napangalanan ay na-acquire nila yung knowledge na yon, hindi pa sila abogado ni VP Duterte. Sila ay mga opisyal pa noon ng Department of Education. Moreover, ini-invoke ng depensa ang kaso ng Regala versus Sandigan Bayan. Dahil sa kasong iyon, sabi ng Korte Suprema, nag-conduct ng fishing expedition ang korte noong gusto nilang isabpina or ipa-divulge sa mga abogado ng isang law firm ang identity or pangalan ng kanilang kliyente. Another point is, doon sa Regala versus Sandigan Bayan, sinabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng hindi i-disclose ng isang law firm ang pangalan or identity ng kanyang kliyente unless yung pagda-divulge mo ng pangalan ng iyong kliyente will provide the link to the government para i-prosecute ang kliyente na iyon. Another exception, meaning hindi mo pwedeng i-divulge ang identity ng iyong kliyente kung ma-expose ang iyong kliyente sa civil liability. And also, if by divulging or disclosing ang pangalan ng iyong kliyente, ay dinidisclose mo na din yung pinag-usapan nyo or yung legal advice. That is why this is quite complicated. Bamujay, with your questions kay Attorney Reyes. Attorney, what about sa possible violation ng law office at kanilang iba pang client kung sakaling pilitin silang ilabas ang kanilang financial records? Doon sa financial records, no, if this is in relation to the investigation, then in my humble opinion, public office is a public trust, right? Sabi nga ng ating saligang batas. Yan ay kasama sa teritoryo dahil ikaw ay naging public official, may mga pribilehiyo o may mga karapatan ka na dapat i-surrender para mapatunayan mo sa taong bayan or sa electorate na hindi tama ang mga akusasyon against you. Pero doon naman sa attorney-client privilege regarding these lawyers na naging opisyal dati ng Department of Education, it is also quite a tricky one dahil nga ang nalalagay sa rules of court ay yung mga komunikasyon lamang or information na sinabi sa'yo ng iyong kliyente nung ikaw ay lawyer na niya. Pero in this case of Attorney Poa and the other lawyers na naging Department of Education officials, alam na nila itong mga impormasyon na ito before pa sila naging parte ng defense team ni Sara Duterte. At sabi rin ni Representative Jonathan Keith Flores, attorney, pwedeng tumakbo si Attorney Michael Poa sa Supreme Court at tanungin ang Korte Suprema kung pwede siyang mag-appear sa hearing kahit pa tumatayo siya bilang abogado ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung legal implications nito, attorney? Well, any person can, seek the aid of the Supreme Court. Pero as to practicality of this action, kumbaga, ito na naman ay magde-delay ng proceedings na ito. But, of course, since this is his or her right, ang maipapaya ko sa mababang kapulungan ay marami pa namang ebidensya, right? Marami silang in-issue na subpoena sa mga ibang ahensya like sa Department of Education officials,
in relation to the confidential funds na di umano'y ninakaw or biglang nawala noong time na yon, mayroon din silang mga sabina sa Commission on Audit para malaman nila ang mga reports or ang mga detalye ng mga kasulatan regarding those confidential funds. So, in my humble opinion, karapatan ni Attorney Powa yon na pumunta siya sa Korte Suprema at humingi ng saklolo, ika nga. However, for practicality reasons, para naman hindi ma-obstruct, then mas maganda na mas mag-focus na lamang sila sa ibang ebidensya. Kasi kahit naman nakapending ito sa Senate, gugulong pa rin naman yung paghingi ni Attorney Powa ng remedy sa Korte Suprema. So, hindi naman condition sine qua non, kumbaga, hindi naman mandatory na kailangan marule muna itong kaso ni Attorney Powa bago gumulong sa Senado ang impeachment trial na ito, or impeachment proceeding rather. Lalo na't 60 days lamang yung palugit dito ng panel, attorney, ano? Pero yung nabanggit ninyo na may iba pa namang ipinagsapina, naniniwala ho ba kayo na sapat na iyon even without Attorney Michael Powa showing up sa hearing? Yes, in my humble legal opinion, those evidence, if it will be collected, if these documents and these persons will, appear with respect to the persons and these documents would be collated, those are enough or sufficient already. Kasi tatandaan natin, no, sa mababang kapulungan, ang dinedetermina lamang nila ay hindi naman proof beyond reasonable doubt, right? Kumbaga, ito ay dinedetermina lamang ng mababang kapulungan kung may sufficient grounds or kumbaga may probable cause ba na itong mga aligasyon sa articles of impeachment ay ginawa ng vice-presidente at may likelihood or probability na siya nga ang gumawa nito. So, doon sa bakbakan ng mas matitibay na ebidensya, dito na yung mga detalye, dito na papasok yung kung marurut ang action ni Attorney Powa sa Supreme Court, sa Senate na yon. So for me, even without the testimony of Attorney Powa, kung makokolekt nila ng maayos, the other evidence I referred to a while ago, yung galing sa BIR, yung galing sa Commission on Audit, mga testimonya ng Department of Education officials aside from the two lawyers, then those, well, we also have the affidavit of Mr. Madriaga, right? So in addition to that, those are sufficient enough. Okay, thank you so much, Attorney. Abang mo, Jen? Okay. Attorney, maraming salamat hanggang sa mga susunod na kayo po aming makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat-ingat po kayo, Attorney. Alright, thank you. Attorney Jennifer Arlene Reyes, mga kabombo, constitutional law book author at isa rin pong law professor. Kaugnay pa rin po dun sa nakabinbin nga na dalawang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.